Sa katotohanan, maraming tao ang hindi makakapag-retire dahil na rin sa kawalan ng sapat na pera. Maaaring dahil ito sa kahirapan o sa hirap ng paghahanap ng trabaho o hindi sapat na sweldo. Dagdagan pa ito na maraming tao na hindi nag-iisip tungkol sa pag-iipon para sa kanilang kinabukasan. Mas madali kasing gastusin ang pera sa mga bagay na di naman kailangan. Kaya habang maaga pa, mahalaga na simulan ng pag-iipon dahil ang pagtatabi ng pera ay magbibigay sa iyo ng peace of mind at magpapababa ng stress para sa mga tao nag-iisip kung hanggang kailan sila magtatrabaho. Sa kasalukuyang panahon, isa sa mga pangunahing problema ng mga tao ay ang kakulangan ng pera para sa ating retirement fund. Sa katunayan, marami sa atin ang hindi kailanman makakatikim ng tunay na kalayaan na makapagpahinga sa trabaho dahil na rin sa katandaan. Ngunit bakit nga ba mahirap para sa karamihan na mag-retire? Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang ilang dahilan kung bakit marami ang hindi makakapag-retire. Ang isang pangunahing dahilan ay ang mababang sweldo. Maraming tao sa ating bansa ang kumikita lang ng hindi sapat upang maipon ang kailangan para sa retirement. Kahit pa mayroon ng mga benepisyo tulad ng SSS at Pag-ibig Fund, kung masyadong mababa ang kinikita o ang sweldo mo, hindi ito magiging sapat para sa iyong mga gastusin kasabay na rin ng pag-iipon para sa retirement fund. Ang pangalawang dahilan ay ang di pag-iipon. Kahit mayroon kang sapat na kita, kung hindi mo naman ito ginagamit sa tamang paraan, ay hindi pa rin ito magiging sapat. Ang mga tao kasi ay kadalasan napapabayaan ng pag-iipon dahil na rin sa mga gastusin tulad ng bills, luho, bisyo at mga utang na kanilang binabayaran. Tandaan na kung hindi natin maituturing na priority ang pag-iipon, hindi natin makakamit ang kalayaan na mag-retire sa tamang panahon. Ang pangatlong dahilan ay ang mataas na cost of living. Sa kasalukuyang panahon, ang presyo ng mga bilihin tulad ng pagkain, gasolina at ang bayad sa bahay ay patuloy na tumataas. Dahil dito ay mas mahirap mag-ipon para sa retirement dahil na rin sa mataas na gastusin. Kung patuloy pa ang pagtaas ng mga bayarin at ang kinikita mo sa trabaho o ang sweldo mo ay walang pagbabago, hindi natin kaya mag-ipon ng sapat at hindi rin natin makakamit ang freedom para makapag-retire. Ang pang-apat na dahilan ay ang pag-asa sa Social Security. Sa ilang tao, ang Social Security ay ang tanging pangunahing pagkukunan nila ng pera para sa retirement. Ngunit hindi ito sapat para sa lahat ng gastusin dahil hindi nito kayang ibigay ang sapat na halaga para sa pang-araw-araw na pangangailangan sa panahong hindi mo na kaya magtrabaho. Sa katunayan, ang perang galing sa Social Security na natatanggap ng mga matatanda ngayon ay hindi sapat para sa kanilang mga basic needs at medical bills. Ang panglimang dahilan ay ang hindi pag-aaral tungkol sa pag-iipon at pag-i-invest ng pera. Maraming tao ang hindi nakakapagplano para sa kanilang retirement dahil na rin sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa pag-ipon at pag-i-invest ng pera. Maraming paraan para makapag-invest, maliban pa sa mundo ng stock market. Nandiyan yung Pag-ibig MP2 na safe para simulan ng pag-iipon at pag-i-invest. Tandaan na kung hindi natin alam kung paano ang tamang pag-iipon at pag-i-invest ng pera, hindi rin natin makakamit ang kalayaan na makapag-retire. So, ano ang maaari natin gawin upang masolusyonan natin ang mga dahilan na ito at magkaroon tayo ng sapat na pera para sa ating retirement? Una, dapat magkaroon tayo ng malawak na kaalaman tungkol sa pag-iipon at pag-i-invest ng pera. Dapat tayong mag-aral at maghanap ng impormasyon tungkol sa mga investment options tulad ng stocks, bonds, mutual funds at iba pa. Sa ganitong paraan, malalaman natin kung alin ang magiging mas epektibo para sa ating sitwasyon. Dapat tayo maglaan ng sapat na oras para maghanap ng mga investment opportunities, mag-aral tungkol sa mga ito, at magbantay sa mga investments na gagawin natin. Sa tulong ng disiplina, pagtsatsaga at pagsisikap, mas magkakaroon tayo ng malaking potensyal na magkaroon ng sapat na pera para sa ating retirement. Ang pangalawa, dapat ay magplano at mag-setup ng financial goals. Kailangan natin ng konkretong plano para sa pag-iipon, kung saan ay nakatutok tayo sa ating target amount para sa ating retirement. Sa pagkakaroon ng malinaw na plano, mas magiging madaling maiwasan na magpabaya sa pag-iipon at ubusin ng pera para sa mga bagay na di naman natin kailangan. Ang pangatlo, dapat maghanap ng mga paraan upang madagdagan ang kita. Kung hindi sapat ang ating sweldo, pwede tayong maghanap ng mga side hustles o part-time jobs o iba pang oportunidad para madagdagan ang ating kita. Sa pagkakaroon ng mataas na kita o dagdag kita, ay mas magkakaroon tayo ng malaking potensyal upang makaipon ng pera para sa ating retirement. Sa huli, mahirap para sa karamihan na makapag-retire dahil na rin sa maraming dahilan tulad ng mababang sweldo,
kakulangan ng pag-iipon, mataas sa cost of living, o ang pag-asa lamang sa Social Security. Ngunit sa tamang pagpaplano, pag-iipon at pag-iinvest, posible pa rin para sa atin na magkaroon ng sapat na pera para sa ating retirement. Tandaan na ang pangunahing susi para dito ay maging disiplinado at determinado sa pag-iipon para sa ating kinabukasan. Ikaw ba? Ano ang mga hakbang na ginagawa mo ngayon upang madagdagan ang iyong retirement fund? Type mo naman sa comment section below. At kung mahilig kayo sa videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share nyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa susunod na video.